Tawagin mo na lang ako sa pangalang Angie. Isang may bahay at ina ng 2 anak. At itago mo na lamang sa pangalang Ernest ang asawa ko. Gwapo, matipuno ang aking asawa, Bebe Loves. Maladitor o kampo kumbaga, wawa. Napakabait at napakaalaga ni Ernest. 12 years na kami together ng asawa ko at 9 years na din kaming kasal. Pagkatapos namin ikasal nooy, nagplano siya na mag-ibang bansa dahil hirap din kami sa buhay at hindi naman nahirapan ang asawa ko dahil nakapagtapos naman ito at sadyang nakapagtapos naman ito. Ano ba naman itong sulat na ito? Nakakaloka. O, ulitin ko ha. Panay shortcut. Nakakaloka kayo magsulat. O, hindi ko kasi inayos. Pasensya na. Nahirapan ang asawa. Hindi naman nahirapan makapag-abroad ang asawa ko dahil nakapagtapos naman ito ng kolehiyo. At unang nakarating ito sa bansang Saudi Arabia. 2 taon ito bago umuwi noon. At sa 2 taong pagsisikap ng asawa ko at lahat naman ng kanya pinadadala ay masinop kong iniingatan para sa mga anak namin at inilalagay ko ito sa savings niya. Ang lahat ng bawat matira ay masinop kong tinatabi. Ayan, hanggang sa dumating nga ang araw ng pag-uwi niya, tuwang-tuwa siya dahil hindi man ako nakapagpundar ng mga gamit sa bahay, ay nakita naman niya kung gaano ako nagpursige para maipon ang kanyang mga pinaghirapan. Nangarap kami noon, Bebe Loves, na magnegosyo kahit maliit lang, kahit konti lang ang kita. At wag na lang sana siyang mag-ibang bansa ulit para sa mga anak ko at para sa akin, kasi napakahirap palakihin ang 2 kong anak nang walang haligi ng tahanan. Pero ang sabi niya ay kulang pa daw ang naipon namin at humiling pa siya sa akin ng 2 pang taon para magbalik ng ibang bansa, pero hindi na sa Saudi Arabia kundi sa bansang Singapore na. Basta't ipagpatuloy ko lamang daw ang pag-iipon at konting tiis na lamang, magiging okay din daw ang lahat. Umiyak ako nung gabi na yon. Ang sabi pa niya, saglit lang naman ang 2 taon at pagkatapos noon ay pangako kung hindi na ako aalis ulit. Yan ang sabi ni Ernest, Bebe Loves. Umiling na lamang ako at hindi ko na lang kinontra pa. Ang inisip ko na lamang ay siguro nga at maganda ang plano niya para sa kinabukasan ng mga anak namin. Nahirapan ako nang umalis siya dahil hindi katulad noong nasa Saudi siya ay madalas ang komunikasyon namin. Mas madalas ko siyang maisip. Nag-aalala ako kung minsan ay tila yata mas mahaba ang oras na ginugugol niya sa pagtatrabaho sa bansang Singapore. Hindi na lamang ako naging matanong. Inintindi ko na lamang na ginagawa niya ang pagtatrabaho sa Singapore ay para sa amin ng mga anak niya. At isang kakilala ko ang nooy magkalipit lamang sila sa lugar kung saan nagtatrabaho sila sa isa't isa. Ang kaibigan naming si Daisy. At naging mas magkalapit ang loob namin sa isa't isa dahil ang nanay ko at ang nanay ni Daisy ay matalik na magkaibigan noon. At advantage ko na lamang ang pagkakataon na naroon na rin naman si Daisy sa Singapore ay ipinakausap ko ang aking asawa na baka po pwedeng tignan niya o bisitahin, kamustahin ang asawa ko. At linggo-linggo ngay nakakatanggap ako ng mensahe mula kay Daisy na nagkita sila ni Ernest hanggang sa masaya ako kasi hindi ko man madalas nakakausap ang asawa ko ay panatag akong alam ko na okay siya doon. At hanggang sa ganun lang ang halos way of communication namin madalas kay Daisy. Lumipas na nga ang 2 taon, Bebe Loves, lagpas na nga ay hindi pa rin umuwi si Ernest. Hindi ko rin ito makontak. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari. Ang inisip ko baka one of these days ay sorpresahin na lamang kami, gaya nung unang uwi niya. Lumipas ang 1 buwan, wala akong balita sa asawa ko. Pero nakita ko ang savings account naman namin ay nadadagdagan naman siguro ngay talagang busy lamang siya lalo na at malapit na siyang umuwi.
Lumipas muli ang isang buwan ni hindi ko ba din naririnig ang boses ni Ernest. Miss na miss ko na ang asawa ko at ang mga anak ko ay miss na din siya. Hanggang sa tumawag siya at ibinalita na mananatili pa daw siya ng 6 pang buwan bago siya umuwi. At napalagay naman ang loob ko nung tumawag siyang iyon, Bebe Loves. Dahil sa wakas ay tinawagan ako ni Ernest kahit papano nabawasan ang pag-iisip ko sa kanya. Siguro ay wala pang 2 buwan nooy namalengke ako at tila ba nakita ko ang asawa ko sa isang kotseng nagdadrive. Nakabukas ang bintana. Ang inisip ko noon ay siguro ay namalikmata lamang ako. Hanggang lumipas ang ilang araw, nabalitaan ko sa isang kakilala na may kinakasama daw ang asawa ko na sa medyo malayo lamang sa kung saan kami nakatira. Kung saan nakatira ang pamilya ni Daisy. Pero hindi naman ako naniwala agad. Isang contact sa office nila sa Singapore ang hinalungkat ko sa cellphone ko, Bebe Loves, at doon nalaman ko na 2 buwan na palang nakauwi ng Pilipinas ang asawa ko. Hindi ko alam kung sino o totoo nga bang may babae ang asawa ko. At kung totoo man ay kailangan kong alamin iyon ng mga panahong iyon. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko, Bebe Loves. Nanghihina ako nung araw na yon. Lakas loob kong inalam ang lugar kung saan umano nakatira ang asawa ko at ang babae niya. Hanggang sa isang araw, nalaman ko ang eksaktong lugar at bahay. Pumunta ako doon matapos kong ihatid ang mga anak ko sa eskwelahan. At doon nga, Bebe Loves, saktong nakita ko si Daisy pababa ng isang itim na kotse. At nagulat ako sa sumunod kong nakitang bumaba ay ang asawa ko. Kitang-kita kong nag-holding hands pa sila habang binubuksan ang gate ng bahay. Nakaramdam ako ng selos malamang, Bebe Loves. Galit ako. Galit at puro tanong ang nasa isip ko. Hanggang sa kumatok ako sa gate na iyon, nakita kong sumilip si Ernest at nakita rin niya ako ng mga oras na iyon. Habang papalapit si Ernest, halatang hindi siya komportable. At nang makarating siya at nabuksan niya ang gate, kalmado akong tinanong siya kung ano nga ba ang ibig sabihin nitong mga nakita at mga nalaman ko. Sumagot siya ng puro wala at nagsimula na ako maghurumentado. Oo, Bebe Loves, nag-eskandalo ako hanggang sa lumabas si Daisy na nooy tila ba na mas galit pa ang tingin sa akin. Siya na din ang nagsabi sa akin at nagpaliwanag sa akin habang ang asawa ko ay pilit lamang umaawat at tila walang imik. Inuwi ako ng asawa ko at pagka-uwi namin pilit ko siyang ipinagpapaliwanag. Ang hirap, Bebe Loves, nang walang sinasagot ang asawa ko sa lahat ng katanungan ko. Nang biglang lumabas saglit at bumalik na may daladalang bag at kinuha nito ang natitira niyang gamit niya. Sinubukan ko magmakaawa, Bebe Loves. Lumuhod ako at nagmakaawa ako na wag niya kaming iwanan ng mga anak niya. Pero tahimik itong umalis. Sa loob ng 2 taon, Bebe Loves, hindi ko alam ang lahat ng nangyayari sa kanilang dalawa ni Daisy sa Singapore. At nabigla na lamang ako at ganito ang bumubungad sa akin. Makailang beses ko silang iniskandalo, Bebe Loves, at oo, madalas ko pa silang nakikita. Hindi pa nila ako nirerespeto na para bang iniinggit pa ako dahil masaya silang dalawa at hanggang sa nakikita na sila ng mga anak ko. At madalas na rin nagtatanong ang isa sa anak ko, ang panganay kong anak, wala akong maibigay na explanation sa kanila. Umabot ng ilang buwan, ganon at ganon lang, madalas ko silang nakikita at madalas nanunumbalik yung sakit hanggang sa nagkaroon pa kami ng iskandalo ni Daisy. Pinamukha niya pa sa akin ang kakulangan ko bilang isang babae o asawa sa asawa ko. Natatanong ko na lang, ganon na lang ba ako nagkulang dahil pumayag ako na mag-abroad siya ulit. Aaminin ko, Bebe Loves, naghahabol ako sa asawa ko para sa pamilya ko, para mabuo kami. Kahit siguro tanggapin ko ang kabit niya, papayag ako wag na lang lumaki ang mga anak ko na may galit sa ama nila o maging broken ang family namin. Makailang beses akong nagmakaawa sa asawa ko pero siya na mismo ang nagsabi na ayaw niya na at kung bakit hindi ko alam ang dahilan
Hindi ko alam, Bebe Loves, kung bakit paanong nangyari. Hindi ako naging masamang asawa. Alam ko sa sarili ko, kahit nasa malayo siya noon, alam ko sa sarili ko wala akong naging pagkukulang. Hanggang lumipas ang ilang buwan, taon na nga yata, Bebe Loves, mula nung bumalik siya galing ng Singapore, hindi pa rin ako makapag-move on. Nangingibabaw man ang galit ko, pero andun pa din yung pagmamahal ko kay Ernest. Yung Ernest na lalaking pinakasalan ko. Kasi siya lang ang pinangarap ko at pinangakuan sa harap ng Diyos na siya lang hanggang kamatayan. Pero parang nawala lang na parang bula dahil lang pumayag ako sa pag-a-abroad niya noon. Hirap na ako sa mga katanungan ko na hindi rin masagot-sagot, Bebe Loves. Salamat in advance sa advice nyo. Salamat, Bebe Loves, at sa lahat ng listeners nyo. More powers pa po sa programa nyo. Ito po ang aking rap story, Angie of Cainta. Balik tayo sa mag-uunat lang si DJ Bebe Loves. Balik tayo dun sa problema niya, Angie. Hindi raw siya makapag-move on. Well, Angie, unang-una, gusto kong sabihin sa'yo na nakakahanga ka. Nakakahanga ka. Proud ako sa'yo. Bakit? Kasi, sa kabila ng lahat, ang tatag mo pa rin, at saka isa pa, ang bait mo bilang isang asawa na inagawan o iniwanan at pinagpalit sa ibang babae. Oo, ang tibay ng loob mo para harapin lahat ng sakit, kahit ang kapalit nito, sakit pa din ng loob, no? Oo. Biruin mo handa ka pa rin tanggapin ang asawa mo kahit na may kabit pa ito, bongga ka. Oo, nakakaloka ka. Bihira ako makarinig ng ganyan. Isa lang yung masasabi ko, napakabuti mong ina at asawa, napakabuti mong babae. Kahit na hindi ka na mahal ng asawa mo, Angie, ang buti mo pa din. Alang-alang sa mga anak mo, ginawa mong magpakababa para sa kanila. Pero Angie, hindi kasi hindi kasi natin alam ang mga pwedeng mangyari sa hinaharap. Hindi rin natin kasi kayang hulaan 'yon, no? Hindi natin kontrolado yung mundo, hindi natin kontrolado ang tao. Hindi rin natin kontrolado yung mga bagay-bagay na kung minsan hindi natin alam na wala na para sa atin o mawawala na rin para sa atin. Katulad ng feelings ng isang tao. Katulad ng feelings ng asawa mo. Alam mo, Angie, wag mo questionin yung sarili mo, bebe ko, ha? Kasi, paano ko ba sasabihin? You know what I mean? Wala ka naman kasing kasalanan. Oo. Bakit kung napigilan mo ba yung asawa mong pumunta ng ibang bansa, sa palagay mo ba hindi siya magkakaroon ng ibang babae kahit na magkasama kayo? Hindi mo masasabi yon. Pwede magkaroon siya ng iba, pwede ring hindi. So, ganun din ang pag-alis niya noon. Hindi mo alam, hindi mo saklaw. Pwedeng oo, pwede ring hindi. Pero nagkaroon nga siya, and pinanindigan niya pa yung babaeng yon. Di ba? Ang worst. Pwede ring mangyari yan. Oo, kahit na hindi siya umalis ng ibang bansa, hindi natin alam, mahirap at imposibleng mahulaan ang hinaharap or yung bukas, at hindi natin alam o hindi natin kayang kontrolin ang damdamin na Ernest. Madami kang bakit, kamoy. Madami tayong bakit sa buhay. Paano, anyari? Bebe Loves. Na hindi natin masagot. Dahil sa totoo lang, hindi natin kontrolado ang lahat dito sa mundo. And yun yung sagot. Parang bibigyan kita ng example Ang hirap kasi magpaliwanag. Parang lindol, hindi mo alam kung kailan darating. Magugulat ka na lang, wasak na ang lahat na dati ay maayos. Na hindi mo alam kung bakit nagkalindol, anong dahilan, dahil hindi natin alam, hindi natin mahuhulahan, hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay, gaya ng asawa mo. Pero may rights ka bilang asawa. Oo. Pero napakabuti mo kasi hindi mo ginamit yon. Alam mo yung ibig sabihin? Gaya ng sinabi ko, hindi natin kontrolado o mahuhulaan ang lahat ng bagay. Na ang tanging kasagutan sa tanong mo ay wala na ang pagmamahal ng asawa mo sa'yo. Na ang tanging sagot lang sa tanong mo na yan kung bakit
dahil naging marupok ang asawa mo at ang pinaka masakit pa noon dahil sa isang babae, kinalimutan kayo. Sa madaling salita, nakakashock. Oh. Oh, naiintindihan mo ba yung sinabi ko? Kasi parang ako hindi ko rin naiintindihan yung sarili ko. Pero wala kang magawa kasi. Oo, nakakashock talaga. Pero wala kang magawa kasi hindi nga natin kontrolado ang lahat. Especially the feelings of your husband na ngayon, mahal na niya yung girl at pinanindigan niya pa. At ang worst, ikaw, hindi ka na niya mahal. Okay, matagal na rin, no? May 1 taon na ba, Angie? Oh. Medyo nainis lang ako dun sa part na na medyo naawa-awa ako sa'yo, na naiinis. Oo, medyo naluha pa nga ako. Oo, lumabas yung sipon ko. Hindi, joke lang. Naluha pa nga ako. Oo, sa totoo lang. Konti lang naman. Mga 1 patak. Nung sinabi mo sa letter na nakuha mo pang lumuhod kay Ernest, ay, kung ako yan, ako bubuhusan ko ng asido yan, te. Hindi, joke lang. Napakabait mong tao. Oo. Ikaw na nga yung ginawa ng infidelity. Infidelity ba ang tawag nun sa pangangaliwa? Okay, mga The Smil Stars, nandiyan pa ba kayo? Wala na nagsasalita sa kanila. Oo. Ayun, narinig ko sila. Ayan. Infidelity yata ang tawag doon, no? Napakabait mong tao, Angie, no? Ikaw na ang ginawa ng ng pangangaliwa. Ikaw pa yung nagmamakaawa. Ba? Nasobrahan naman sa kagwapuhan yung asawa mo, ti. Nagpapakamartir ka naman masyado, ha? Hindi mo dapat ginagawa yun. At the very first place, ikaw ang asawa. Si Daisy kabit lang. Yun nga lang, hindi na ikaw ang mahal. Yun ang katotohanan. Nagbe-base lang ako sa mo, ha? Sa sulat mo, ha? Kasi meron kang mga bakit, eh. Simple lang ang sagot doon. Hindi natin kontrolado ang feelings ni Ernest. At saka isa pa, Angie, I'm sorry to say na mabuo man kayo ulit at tanggapin ang kasama niya ngayon. Di ba kasi sabi mo kanina, handa kang tanggapin kahit pa yung kabit niya, mabuo lang kayo. Oo. Mabuo man kayo ulit at tanggapin ang kasama niya na yon, broken na talaga kayo. Wala nang magbabago doon. Broken na kayo noon pa, simula nang pumatol na siya sa babaeng yon nang hindi mo alam. And saka yung sinasabi mo na wala na silang respeto sa iyo. Well, Angie, kung sa palagay mo na hindi ka na nila nirerespeto ang mga anak nyo ni Ernest, ay, hayaan mo sila. Kung hindi mo makuha sa kanila ang respeto, ibigay mo yon sa sarili mo. Tama? Wag mo na silang iskandaluhin kasi the more na ginagawa mo ang pagkukurmentado o pag-iiskandalo, lalo ka lang masasaktan at lalo lang mawawala ang respeto mo sa sarili mo. Galit na yung aso ko. Ayan. Okay? At saka siguro normal na lang siguro yung nararamdaman mo na kasi mahal mo si Ernest, eh. Normal na lang yung nanunumbalik yung sakit, eh. 'Di ba? At saka sariwa pa. 1 year pa lang ba nang dumating niya siya? Tama ba? Replyan mo ko, hoy. Chance na. And then, normal lang siguro, nanunumbalik yung sakit na yon, Angie, ha? Ikaw ang asawa. Kasi, naiintindihan ko kung bakit, lagi mo naaalala yung sakit. Lagi ka nasasaktan. Kasi, ikaw yung asawa, pero ikaw ang piniling saktan at iwan. Masakit talaga yun, lalo na nagmahal ka pa ng Dieter Ocampo, eh. Di ba? Dieter Ocampo pa mo. Pinagmalaki niya pa sa letter niya. Gwapo daw yung asawa niya, hawig ni Dieter Ocampo. Hawig nga ni Dieter Ocampo. Ano niya? Anyari? Iniwan ka. Hindi, joke lang. Pinagagaan ko lang ang loob mo, ha? Ayun, nabibilib lang ako sa'yo. Kasi kahit nagalit ka sa kanya, nangingibabaw pa din yung pagmamahal mo kay Ernest. And that is true love. Di ba? Kinikilig si DJ Bebe Labs, kaso nga iniwanan ka na, eh. So, napapalitan yung kilig ni DJ Bebe Labs, napapalitan ng galit. Gusto kong makita si Ernest. Gusto kong makita mula ulo hanggang baba.
Ayan, dahil daw ano ka ni Dieter Ocampo. Chas! Balik tayo. Tama ng biruan. And then, naiintindihan kita kung saan nanggagaling yung galit mo. Saan nanggagaling yung sakit mo. At sa mga nakakarinig nito, alam ko, pare-parehas din kami ng nararamdaman, gaya ng nararamdaman mo. Dahil sa kwento mo. Pinahalagahan mo yung marriage pero siya hindi kanya pinahalagahan. Pinahalagahan mo yung sinumpaan niya sa harap ng Diyos. Yun yung nakakabilib. Kahit na galit ka na, andun pa rin yung pagmamahal mo kay Ernest. Diba? Oo. Naaawa lang ako na naiinis. Oo. Diba? Pero Angie, hindi mo naman kasi alam kung kailan ka pa rin nila sasaktan o masasaktan sa ibang way na hindi naman din nila sinasadya. Pero ikaw mismo dapat ang magde-decide kung hanggang kailan ka lang nila pwedeng saktan, okay? And simulan mong alagaan ang sarili mo. Mag-focus ka sa mga anak mo. Mag-move on ka na. Nakakaloka ka. Kung talagang wala na siyang feeling sa'yo bilang asawa, naku, magpakananay ka na lang sa mga anak mo. Oo. At pag dumating yung araw na okay ka na, alagaan mo ng mabuti ang sarili mo. Magpaganda ka. Mag-ayos ka. Mag-pak-pak-pak make-up ka. Ganun. Diba? Pakita mo sa kanila, nagmahal, nasakta, nag-red lipstick. Tanggalin mo na ang mga tanong sa isip mo, Angie. Nasagot na ni DJ Bebe Labs yan. Uulitin ko, hindi ka na niya mahal. Masakit na sampal, pero yon ang katotohanan. At saka wag mong sisisihin yung sarili mo kung bakit hindi nawala yung feelings niya sa'yo. Hindi mo kasalanan yon. Okay? And you are a woman who deserved a real man. Yung totoong lalaki. Yung totoong lalaki na kahit hindi man perpekto, marupok mang tao, ikaw at ikaw pa din ang babalikan, uuwian dahil ikaw lang ang mahal. At hindi binibreak yung pangako niya sa harap ng Panginoon ng pinakasalan kanya. Yun ang tunay na lalaki, te. Mga lalaki na yan, maraming pagkakasala yan, pero pag mahal nila ang isang tao, yun ang paninindigan nila. Tingnan mo, mahal niya yung kabit niya. Yun ang pinanindigan niya. Diba? Yun nga lang ang nakakalungkot. And anyway, ate, asawa mo pa din naman si Ernest kung hoping ka pa, ha? Kung hoping ka pa, sana hindi na. Kasi katangahan na yun. Pero kung hoping ka pa din, pwede pa din magbago ang ikot ng mundo. Gaya ng sinabi ko, hindi natin malalaman ang bukas. Hindi natin mahulaan, hindi natin kontrolado ang lahat. Pwede pa din magbago ang ikot ng mundo, pero malay mo, di ba? Hindi ko sinabing umasa ka, ha? Itong sasabihin kong to, hindi ko sinabing umasa ka, ha? Hindi pa huli ang lahat. Malay mo, bumalik pa siya at magbago. Malay mo rin, ibang kwento, malay mo, gawin din niya kay Daisy ang ginawa ni Ernest sa ginawa niya sa'yo, sa pag-iwan niya sa'yo. And this time, sa ibang babae naman niya gagawin. Diba? Malay mo din, malay natin, meron ka pang makikilalang real man. Yung totoong lalaki na paninindigan ka. Kung sino man yon, he deserves you. Alam mo kung bakit? Kasi larawan ka ng isang mabuting ina, asawa, o larawan ka ng isang napakabuting babae. Tandaan mo yan. Ha? Ganun. Ilang taon ka na ba, Angie? Type ko na lang. Delay sa tune in eh. Ilang taon ka na? Di ba? Ganun. Malay mo, hindi na Dieter Ocampo makilala mo, malay mo, Jericho Rosales na, pak! Di ba? Meron pa tayong, request dito, mamaya i-play ko yan, ha? At yung mga mga song request niya mamaya na yan, ha? Susunod yan, bago ko basahin yung mga rappers natin. Ayan, 32 na daw si bata pa. 32 na ang lola nyo. Hindi pa tuyo ang bulaklak ng sapagita.
Ha? O bakit? Huwag kayong ano dyan. Meron dyan 50-60 na nga eh. Umaariba pa sa diskuhan. O, nakikipag-boyfriend pa ng bata. O, kaya huwag kayong ano dyan. O, kahit nga lola, may narinig ako si Mami Junisha daw. O, di ba? O, umaariba pa kahit na lola na may kataspad din. O, di ba? 32 bata ka pa, Angie. Madami pang pwedeng mangyari. Basta alagaan mo ang sarili mo. Unang-una, alagaan mo ang mga anak mo. Mag-focus ka sa kanila. Mag-focus ka sa kanila, mag-focus ka sa sarili mo. Yun lang ang mapapayo ko sa'yo. Oo. And then, malay mo, balang araw, kung dumating man yung araw na handa ka pa rin tanggapin si Ernest, handa kang tanggapin yung ano. Kasi asawa mo pa din siya, kasal pa din kayo. Naghiwalay lang kayo. Kasal kayo, di ba? Hindi pa naman kayo annulled. May nag-react sa sa Aling Junisha. Ito na, sige na. Hindi ko na babanggitin sa Aling Junisha. Pasensya na. Joke lang, Ate Angie. Bata ka pa. Madami pang pwedeng mangyari gaya ng sinabi ko, hindi natin saklaw o alam ang bukas. Ang importante ngayon, ang mga anak mo at ang sarili mo. Hindi mo pinapabayaan o napapabayaan. Darating ang araw, makakapag-move on ka din. Basta araw-araw lang, hingi ka ng strength kay God. Diba? Para harapin yung bawat araw na kasama ang mga anak mo. Yun lang. Yun lang, Ate Angie. Sana sa payo kong yun, may naintindihan ka. Ako kasi wala akong naintindihan. Hindi, joke lang. Ang naintindihan ko lang yung yung Aling Junisha. Chos. Ayan. Yun lang, Ate Angie. Sana yung payo kong yun, tanggapin mo or gawin mo. Para sa'yo din naman yun at para sa mga anak mo. Yung asawa mo, hayaan mo lang yan, lalaki yan ang mga ka-rappers, sa lahat ng mga nakikinig sa atin, sana meron kayong napulot na aral sa kwento ni Ate Angie, Ate Angie, God bless po, life is so short, enjoy! Diyos ko, naku, wag puro hinanakit at pag-iisip, malaki yung niyan, yung hinanakit at pag-iisip, naku, malaki ang bunganga niyan, lalamunin, ganyan, bahala ka pag hindi mo nakayanan yan, either bukas, hindi natin alam, baliw ka na, or nasa hukay ka na. Hindi, ang ibig ko lang sabihin enjoyin mo na lang yung buhay mo ngayon, kasama ng mga anak mo. Huwag ka na magpa-stress. Smile ka na, love you. Babasahin ko mamaya ang mga ka-rappers natin, eto muna, ang kanina pa inaantay ni ni Kiel ang kanyang song request. Babasahin ko yung payo ni DJ Bebe Bear at ni Wing Love ng Hong Kong maya-maya lamang. Here's a song by Michael Learns to Rock, You Took My Heart Away, para daw kay Mr. B, ang inspiration ni Kiel. Mr. Borromeo, kung nakikinig ka. Mr. B pa more. Here's Michael Learns to Rock, You Took My Heart.